Hello pong muli mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong sinasabi ng PNP. Sila po ay may kondisyon. Yung kondisyon na pag-aresto. Meron po silang gagawing kondisyon na pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At siyempre po pakinggan din po natin ang tumatayo pong abogado. Tumatayo po isa sa abogado ni Senator Bato na si Atty. Topacio pagdating po sa pag-aresto, lalong-lalo po pagka ang aresto sa iyo ay galing po ang warrant of arrest ay galing sa ibang bansa na hindi po tayo nasasaklaw, may sarili po tayong soberenya. Hindi po ba? Unahin po natin ito pong balita ayon po sa PNP at sa ICC, mga kababayan. At isa pa, matagal na palang nagsisinungaling sa mga Pilipino ang gobyerno. Dahil mismo sila sinasabi nila ay wala pang warrant of arrest ang ICC kay Senator Bato. Yung pala, inilabas na pala ng ICC November pa last year. Hindi ba unang nagsisinungaling ang gobyerno, mga kababayan? Kaya tama po pala yung ginawa ni Senator Bato na siya po ay magtago dahil meron na pala talagang warrant of arrest sa kanya. Ibang klase. Pero sinasabi nila, wala. Unbelievable. Ito po mga kababayan, pakinggan na po natin at panoorin. Ipinauubaya ng International Criminal Court sa national authorities ng Pilipinas ang pag-aresto at pagsuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Ayon ito kay ICC spokesperson Orion Mayay, sa opisyal na video message na inilabas ng ICC, kinumpirma rin ito na inilabas noong November 6, 2025 ang arrest warrant para kay Senator Bato bilang secret o confidential. Kumbinsido ang ICC na maaaring may pananagutan si Senator Bato sa mga pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs noong siya ay nasa tungkulin bilang pulis. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Mga kabayan, hinihiling po ng ICC sa mga kapulisan, sa otoridad, hindi po sa korte ng Pilipinas. Ibang klase po ang ICC. Sila po maglalabas ng warrant of arrest, pero ang kahilingan po nila ay pinaubaya nila sa authority, sa mga alagad ng batas sa ating bansa. Hindi po sila nagre-request at tumihiling para po ang proseso ay magmula sa ating Korte Suprema, sa ating judicial. Mukha po yatang may something wrong. At syempre ang nakakalungkot, mga kababayan, yung ginagawa po nila. Grabe. At isa pa, protektado po nila ang mga kriminal, ang mga lumalabag sa batas. Protektado nila at kinakampihan nila yung mga masasamang gawain. Komento ko po, paano naman po yung mga pinagtsutyugi nito? Mga pinagsamantalahan, mga chinugi. Wala po ba silang human rights? Paano yung pamilya? Yung iniwanan, mga biktima nito? Napakarami po biktima ng mga taong ito. Mga naging salot nga salot sa ating bansa. Ubod ng dami ang nabiktima nito. Pinagsamantalahan. Hindi po ba? Pinagnakawan, saka pinagtsutyugi. Wala lang sa ICC yan. Bakit? Ginawa ba ang ICC para lang sa mga masasamang tao? Nagtatanong lang si Kamanong. Ang ICC po ba ay protector
ng masasamang tao sa buong mundo? Wala po bang ICC para sa mabubuting tao? Na protektahan ng mabubuting tao? At yan ang trabaho ng isang presidente. Protektahan mo ang mabubuting mamamayan na hindi sila matsugi ng masasamang tao. Hindi po ba? Unbelievable. Kaya pala, ito po ang sagot ni Atty. Topacio. Diyan po sa ICC warrant. Pakinggan po natin si Atty. Topacio. Ibang klase kayo. Unbelievable. Naka-formulate na po ng legal strategy, we maintain na hindi po pwede on the basis of the ICC warrant na damputin po siya without going through the judicial system ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Hindi pwede yung warrant na ng ICC. That is a mere scrap of paper in Philippine jurisdiction. Ano ba rin sir yung paparecognize daw nila sa RTC yung ICC warrant? May proseso yun. Para ma-recognize yung warrant na yun, unang-una, hindi pwede magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Trillanes. Kailangan, yun pong warrant na yun ay authenticated through diplomatic channels. May proseso po dyan. Then, yun po ay itatransmit sa Department of Justice. Ang Department of Justice ay maghahain ng petition for extradition at yung petition for extradition na yun ay sa local courts po natin ihahain. Doon po magkakaroon o hindi magkakaroon ng warrant. Yung local courts po natin ang magde-decide kasi yun pong granting ng extradition is subject to the provisions of Presidential Decree 1069 and the procedure provided for by the rules promulgated by the Supreme Court last year, yung tungkol sa extradition. So hindi pwede pong i-shortcut yun. There can be no shortcuts basta due process ang involved. Sapagkat hindi pwedeng shortcut ang karapatan ng bawat mamamayan. Attorney, gaano po kahaba yung proseso na yun? Ilang it weeks ba? Months? Or According doon sa proseso na inihain ng Korte Suprema, no, itinalaga ng Korte Suprema, merong 30 days ang RTC para mag-decide after hearing kung i-grant o hindi ang extradition. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng Korte ng Regional Trial Court, halimbawa, pinayagan niya ma-extradite si Senator De La Rosa, appealable pa po yun sa Court of Appeals. In which case, habang nakapila, hindi pa po ipapatupad yung extradition. Hihintayin po yung 90 days para magdesisyon ang Court of Appeals. Saka lamang po pwedeng i-implement kung isusustain ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. So yun po ang process at wala po tayong pwedeng i-shortcut doon sapagkat otherwise malalabag po sa ating constitutional right to due process and the right to be arrested only for a warrant issued by competent judicial authority. attorney, nakausap rin po nakabanggit na po kayo kay Senator Bato? Oh, matagal po at marami pong pinag-usapan. Kamusta siya? Yan po mga kababayan, nakita nyo po ang proseso po, lalong-lalo po pagsuko. Pag isusuko muna ang isang Pilipino, hindi po instant noodles. Yan po ang ginagawa ng NBI at ng kapulisan, lalong-lalo si Torre. Ginawa pong instant shortcut. Hindi po ba? Kasi po, yung proseso niyan, kasi mismo po ang ICC, parang gusto yata mangyari na ICC mga kababayan, ipaubaya na sa otoridad ang pag-aresto. Hindi ba dapat ipaubaya sa korte natin ang desisyon kung aarestohin na isang Pilipino? Hindi po ba yun ang tamang proseso? Bakit otoridad agad? Kamukha nung ginawa kay dating Pangulong Duterte? Hindi na nagdaan sa korte? At dadaan pa sa Court of Appeals? Ang mga desisyon yan? Dahil yung papel na yan, walang bisa sa Pilipinas yan. Pag walang aprobado ng korte ng bansa. Dahil tayo ay may sariling soberenya. Malayang bansa tayo, demokrasya. Hindi po ba? Ngayon, ang ginagawa po ni Trillanes, ipinagmamalaki niya yung warrant of arrest na akala mong mabisa sa Pilipinas. Unbelievable. Kaya nga sinasabi ni Atty. Topacio, walang bisa yan. Hanggang hindi dumadaan sa korte ng Pilipinas. Yan ang ating saligang batas. Kailangan, ipagpaalam mo muna yan. Pag-uusapan sa lower court yan.
At dadaan pa yan sa Court of Appeals. Di ba ba? May 30 days, may 90 days na pag-uusapan yan at hindi basta-basta pwedeng dakpin agad at isakay sa eroplano katulad ng ginawa kay dating Pangulo. Kaya nga po tayo humihiling sa Korte Suprema dahil nasa saligang batas natin. Yung sinasabi ni Atty. Topacio ay nasa saligang batas. Dapat magsalita na po yata ang Korte Suprema rito dahil lumalala na po ang problema. Nakuha na ang dating Pangulo ng mga pulis. Ngayon, NBI naman ang kukuha sa isang senador. Abay, magsalita na po kayo, ang ating Korte Suprema, magsalita na naman po kayo. Kung tama ba ang ginagawa ng NBI at ng kapulisan ng Pilipinas at mga kasundaluhan na umaaresto sa isang Pilipino gamit ang isang warrant of arrest na galing sa ibang bansa. Aba, para na tayong hayop. Ipinamimigay na lang basta-basta. Ganun po ba? Ano pa silbi ng korte natin kung hindi tayo ipaglalaban ng korte natin? Ano pa silbi ng bansa natin? Ano pa ang silbi ng pagiging Pilipino natin? Kung ganun lang po kadali tayong kunin ng banyaga. Lalong-lalo kung magagamit ito sa politika. Gamit na gamit yata sa politika ang ICC. Sa lahat ng kalaban nila ay kaya pa nilang ipadampot. Kaya pala nilang ipakuha at ipadampot ang mga kalaban nila sa politika. Basta kakampi lang nila ang ICC at maglalabas lang ng warrant of arrest ang ICC. Makukuha na nila ang isang Pilipino. Kalaban sa politika. Padadala na sa ICC na ganun lang kabilis. Maglalabas lang ng warrant of arrest. Arestado ka na. Pwede ka nang gawa ng mga issue na sangkot ka. Sangkot ka sa war on pulburon. Di ibig sabihin pala, lahat pala ng gusto nilang pangalanan sangkot dyan, katulad ni Bongo, pwede padala ron. Si BP Sara, pinangalanan nila, pwede rin pala ipadala ron. Pati yung mga dating opisyal na naging PNP chief, pwede rin pala ipadala basta-basta ron. Unbelievable. Ibang klase pala. Ibang klase pala ang gobyerno natin ngayon. Laging shortcut. Kaya pala pinagsisinungaling nila. Ang dami pong panahon para po gamitan nila ng proseso ng batas. Yang warrant of arrest na yan. November pa pala yan, naka-secret. Naka-secret na pala yan, November pa, last year. Mayo na tayo ngayon. Biruin mo, November, December, January, February, March, April, May, 6 na buwan na. Secret. At pinasisinungalingan pa nila yan na wala pang warrant of arrest ang ICC kay Bato. November pa pala naka-secret na. Ibig sabihin, kukunin talaga nila si Bato na secret. Kamukha ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Secret ka ililipad. Mabilisan. Traitor pala talaga. Lalabas pala niyan. Mga hudas at traitor pala talaga sila, di umano. Mga hudas at traitor pala ang nanunungkulan ngayon sa ating bansa. Di umano. Kaya pala tama-tama ang ginawa ni Senator Bato na siya ay magtago muna. Dahil mahirap kalaban ang mga hudas. Hudas at taksil sa bayan. Di umano. Dahil kailanman ay hindi magsasabi ng katotohanan ang mga taong sinungaling. Hindi pa. Kasi nagsisinungaling Ipinalalabas nyo na walang warrant of arrest. Kahit po ang ombudsman, kahit po ang DOJ, kahit ang DILG, sinasabi na wala pang warrant of arrest si Bato. Hindi pa, wala pa. Pinalalabas na nga nila si Bato Di ba? Dahil wala pa ng warrant of arrest. Unbelievable. Kaya ito si Bato, mga kababayan, pag hindi po nagsalita ang Korte Suprema at pati po ang kasi po yan na lang po makakapigil diyan ang Korte Suprema. Maglabas po sana ng desisyon ng Korte Suprema, lalo-lalo po sa ating saligang batas. Yung sinasabi po ni Atty. Topacio, sana po ipatupad ang batas ng Pilipinas. Hindi po ba?
Magsalita na po kayo, Korte Suprema. Ang bansa ay magulo na. Pilipino na naagrabyado. Mga politiko na po ang namumulitika. Puro pang sariling interes na po ang hangarin ng nakaupo ngayon para hindi na sila mawala sa kapangyarihan. Hindi kaya kawawang bansa at kawawa ang inabot ni dating Pangulong Duterte. Yung ginawa niyang proteksyon sa mga tao na matitino, mga tao na inagrabyado, pinagsamantalahan, ginawa ng masama, sinugi pa. Siya na nagbigay ng proteksyon para mabago ang ating bansa, lalo-lalo sa imahe na bulok ang ating bansa. Binago niya, pero siya pa ang ipinatapon ng mga walangyang ito di umano. Unbelievable. Talagang walangya. Di po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Napakamalas po ng Pilipinas. Unbelievable. Pati po sa pagsunod sa batas ay gusto po laging instant mga kabayan. Bendalo. Sanay na sanay po magbendalo sila. Unbelievable. Maraming salamat po at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at thank you po sa inyo. Lalo-lalo po sa ating mga subscribers at patuloy po yung nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at si Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Ligaspi at Frank Zamora ng California, USA. Thank you po sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po, paalam. Bye-bye.